company na 100 pesos. Ang tawag natin doon, cycle. Ito maganda, diba? Si cycle 1, cycle 2, cycle 3. Sabi ng company, bawat cycle ng isang distributor, bibigyan ka ulit ng another account ng company. Pero ito maganda, free account na yun, wala nang bayad. Ang gagawin mo lang, tulungan mo lang yung dalawang tao mo, makakuha lang din ng dalawang tao nila. Let's say for example, si A ngayon, nakakuha ng dalawang tao sa ilalim mo. Ngayon, tanong, pagkita na ba si A? Yes, bakit? Kasi meron siyang one left, one right, kikita siya ngayon ng 100 pesos. Ito maganda. Sabi ng company, bawat cycle ng isang distributor, bibigyan siya ng free account. Pero kailangan itutong pa rin doon sa upline niya. So, friend, sa'yo pa rin. So, protected ka. Bakit? Follow me upline. Kung nasaan si upline, idudutong lang lagi si downline. So, wala siyang ibang dudutungan. Meaning, si A ngayon, nag-cycle, meron siyang free account, idudutong yan, o ililipat lang din yan kung saan may bakante si Efren. Ngayon, ito maganda. The moment na magtrabaho na si B, isang tao niya, tumita ng 100, nag-cycle, bibigyan din siya ng free account, ilalagay yan kung saan may bakante si Efren. Tingnan mo ito wala kayong nilabas pare-parehas. Pero, pag nabasa ng system at meron uling one left, one right, kita ka na naman ng 100 pesos. Kahit wala kang binayaran niya. No? Okay ba yun? No? Ito maganda, Efren, meron ka na naman free account galing sa company. Wala ulit bayad. Halimbawa, hindi pa ng trabaho si A sa si B. Ito maganda. Kunin mo yung isang kaibigan mo, si C. Ilalagay siya ng system kung saan na may bakante. The moment na magtrabaho na, yung isang tao mo, si B, let's say for example, kita siya ng 100, cycle siya ngayon, bibigyan ulit siya ng free account ng company, ilalagay ulit sa yung Efren. Diba? Ito maganda, kikita ka na naman ng 100. Alam mo, ito tuloy-tuloy lang. Infinity po yan, and so on and so forth. So pinag-uusapan natin yan, 3 taong pa lang ang natatrabaho sa ilalim mo. Na kada cycle nila sumusunod sa'yo. Tingnan mo, imagine mo, 10 yan, o 20 yan. Diba? Pwede kang tumita ng malaki. So what if ganito ang senaryo? Naintindihan ko ba? No? So what if ganito ang senaryo? Halimbawa, si Sandy. Si Sandy ngayon, busy. Ngayon, kinuha niya ngayon si Efren. Kaya lang ito maganda. No? Look at this scenario. Si Sandy busy, kinuha niya si Efren. Si Efren gusto kumita kaagad na malaki. Ito maganda. Kung nagtrabaho na si Efren, kuha siya ng dalawang tao, of course, kikita na siya. 100 pesos. Bakit? Kasi nga, meron siyang one left, one right, nag-cycle. Ngayon, bibigyan siya ng account ulit ng company. Pero ito problema. Si Sandy, yung kanyang upline, of course, hindi pa nakakakuha ng left and right. So, meaning, hindi pa siya nagsacycle. Pero sabi ng company, walang ibang dudutungan Efren. Si Sandy pa rin. So, meaning, si Efren, ilalagay lang din yan kung saan may bakante si Sandy. Ang bakante ni Sandy ngayon, kanan. So, meaning, nasa kaliwa si Efren, nasa kanan din si Efren. Ang tanong, may kita na ba si Sandy? Yes. Bakit? Meron siyang one left, one right, cycle siya ngayon, bibigyan ulit siya ng account ng company, wala uling bayad. Eh, hindi ulit nagtrabaho. Si Efren na ulit, kuha ng dalawang tao sa Efren, kita ng 100, cycle. Ilipat ulit siya sa kabila ni Sandy, kung saan siya may bakante. Eh, hindi ulit nagtrabaho. Si Efren pa rin nagtrabaho, kita siya ng 100, cycle, ilipat ulit siya kay Sandy. Isipin niyo na lang po, diba? Si Sandy kumikita kahit walang ginagawa. Si Efren lang yung nagtatrabaho. Pero ang kwento ganito, sa ganitong sistema, diba? Si Sandy pala, kung makakakuha ng isang masipa, pwede magtuloy-tuloy yung kita niya hanggang nagtatrabaho si Efren. Kaya na ang problema, paano kung tumigil to? Tigil na rin yung income niya. So, ibig sabihin pala, dito talaga paramihan ng direct. So, mas marami, mas maganda. Ngayon, pag-usapan po natin, ito na yung ating MLM, no? Yung MLM system natin, ay yung binary system na pwede tayong kumita ng malaking pera. Ngayon, no, may one shop po, sa totoo lang, more than 15,000 na po yung ating distributor. Pero ito maganda, we have one distributor dito, kumita na ng 2 million, limang buwan pa lang. Diba? Malaki, maliit. Diba, ang laking pera. Ang tanong lang naman yan, paano niya kinita yun, paano niya ginawa yun. Kasi ang sarap kitain ng ganun na laking pera. Tama po ba? Now, so ngayon, ipakita ko sa inyo yung ating MLM. O yung ating pairing. Yung pairing bonus natin. So, pag tinagalog mo yung pairing bonus, of course, pares-pares lang yan.
Kailangan nagmamatch yung sales mo sa kaliwa sa sales sa kanan. Kaya lang ang ruling natin, hindi na 1:1. Ano? 1:2 or 2:1. Diba? So, paano yan? Pag nabasa ng system at meron kang isang sales sa kaliwa, dalawa sa kanan, or dalawang sales sa kaliwa, isa sa kanan, meron ka pang additional income. Magkano yun? 500 pesos. What is that? Ano ka scenario? Let's say, for example, si Efren, meron siyang left and right sales group. Sabi ko nga rito, mag-upisa ka lang sa dalawang tao. Let's say, for example, in-invite ni Efren sa A. Nag-join ngayon. Of course, meron siyang direct referral, 150 pesos. In-invite na isang friend niyo ulit, si B, another 150 pesos. So, kumita na siya ngayon ng 300 pesos. Ito maganda. Since meron siyang one left, one right, magsacycle siya ngayon at kikita siya ng 100. So, sa dalawang tao pala, ang kinita ni Efren, 400 pesos na. Diba? Sabi ng company, tulungan mo lang yung dalawang tao mo makakuha lang din ng tao nila. Pero halimbawa na lang, busy pa yan. Si Efren hindi naglalay. Di ba pwede yun? No? Ang tawag natin doon kanina, spin-over. So, andyan si C, bibigay yung 150 kay Efren pa rin. So, ang kinita niya ngayon, 550 na. Pero sabi ng company, no, kulang pa yan, meron pa yan additional. Pag nakita ng system at meron 1:2 or vice versa, 2:1, meron ka pang additional income na 500 pesos. Paano po yun? Bibilangin ngayon ng system, ilan yung tao ni Efren sa kaliwa? Isa, di ba? Sa kanan, dalawa, meaning meron ka ngayong 1:2, meron ka pang additional income na 500 pesos. Pero ito maganda. The moment na magtrabaho na si A, si B, di ba? Pwedeng hindi na kakilala ni Efren. Tama po ba? Ngayon, ito maganda. Di ba? Bibilangin ulit ng system. Kasi effort na yan A and B. No? Ang nag-invite niyan, si A. Ang nagtrabaho niyan, si A and B. Ang may contacts niyan, si A and B. Pero ito maganda, bibilangin ng company ilan yung day yung bagong tao ni Efren sa left and right niya. So meaning sa left, meron dalawa. Sa kanan, meron isa. Meaning, meron 2:1. Kikita na naman sa Efren na 500 pesos. Kahit wala siyang ginawa. Kahit hindi na niya kakilala yun. No? Maganda po ba yan? Maganda. No? Ito pa. Halimbawa, nakakuha ng dalawang tao si C. Itong isa nakakuha ng isa. So meaning, meron ka na namang 1:2. Kilala mo po ba yun? Siyempre, hindi na. Meron ka na namang 500 pesos doon. Ito, nakakuha ng dalawang tao sa ilalim niya. Ito isa, hindi mo nakakilala yun. Meron ka na namang 2:1 at meron ka na namang 500 pesos doon. Diba? Look at this scenario. Yung ating top earner dito, si Chris. No? Bakit po siya kumita ng 2 million in just 5 months? So, look at the scenario. 2 million, ang kinita niya, 5 buwan pa lang. Bakit ganun kalaki? Kasi po si Chris ngayon, mula sa dalawang tao, ang tao niya ngayon nasa 12,000 na higit. Diba? Ang members natin, 15,000. So, ang dami niyang tao sa ilalim niya. Ngayon, bakit siya kumikita ng malaki? Kasi maraming tao sa ilalim niya ang nagtatrabaho para sa kanya. Diba? Yan daw po ang sikreto ng malalaking negosyante. Ang tawag natin yan, law of leverage. Ano yun? Multiplying your time to other people. Or paramihin mo raw ang sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Diba? Look at the scenario. Si Chris, dumami ng dumami. Diba? Tanungin ko kayo ngayon, kilala pa kaya niya lahat ito? Hindi na. So, kumikita siya ng malaki. Tignan niyo ba yung malalaking negosyante, like Henry C. Bushutan, Gautam Wei. Bakit sila malaking kumita? Kasi marami silang kumpanya at marami silang empleyado na kahit wala silang ginagawa, nagbakasyon sila, 3 months, 6 months, 1 year, pagbalik nila, may kita wala. Of course, meron. Kahit wala silang ginagawa. Bakit? Kasi ang daming tao sa ilalim nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Let's say, for example, ito scenario, halimbawa ako empleyado. Diba pag empleyado, ilan lang ang kayang oras na ibigay sa company? Of course, 8 oras lang. Diba? More than that, ang bayad lang sa tax. Diba? So bakit hindi ako ma-asenso? Kasi nga, 8 hours lang a day ang kaya mong ibigay. Tingnan nyo ito si Chris. Si Chris, meron siyang libo-libong tao